Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Ayan, mission namin na magbati ang mga magkakaaway. Kaya ilapit na yan dito sa Pambansang Dulugan on TV. Ako po ang Pambansang Pogi na re-resback para sa mga malilinis ang kalooban, ang Team Puti! Yes, talaga naman. Dito ka na sa telenovela ng totoong buhay. Ako pa rin ang inyong Ate Tuesday Vargas at choice kong pumanig sa tropang bumubuhos ang bugso ng damdamin para sa Team Pula. Let's go, Pula! Pula, Pula! Kaya naman, simulan na natin agad-agad. Ito ang Face-to-Face Harapan! Mga payo naman nila ang dapat mong isabuhay, our harapang tagapayo. Starting off with our legal expert, we have Attorney Lorna Kapunan. Our love guru, Dr. Love, Brother June Banaag. At ang expert naman sa counseling to the rescue, si Dr. Camille Garcia. Matapang, pero may malambot na puso para sa nangangailangan. Eto na siya, our pambansang referee, Corina Sanchez Rojas, si Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Nako, meron isa dito! Nag-cutting classes! Opo. Cutting classes ka, ha? Good afternoon, Miss Corina! Ano ba yan? Okay, maraming salamat. Tuesday, Pambansang Panuchat, Pambansang Pogi. At sa ating trio tagapayo, good afternoon po sa inyong lahat. Palakpakan! Hay nako, ang lahat talaga ng sobra ay masama. Lalo na't nakakalimutan natin ang ating mga obligasyon. Ayan. Nang dahil sa sobrang pagkawili ng inirereklamo sa pag-susumba, napabayaan na niya ang pagbabayad ng kanilang paluwagan. Meron silang samahan, sumbahan, may kasamang paluwagan. Kaya naman, sila ay nag-zumbatan sa paluwagan. Perang paluwagan ni Belen ay nagkagulo-gulo at siya pa'y abonado dahil kay Nene na ayaw magbayad at sa pagzuzumbay laging nakababad. Si Nene, kapitbahay ko po siya. Pagka sinisingil po siya ng paluwagan, lagi po siyang may mga dahilan. Saka siya po pa yung laging galit pag sinisingil siya ng paluwagan. Ikaw, Ate Nene, alam mo yung obligasyon mo, pasali-sali ka sa paluwagan, dapat matuto ka magbayad ng maayos para hindi mo sa Ate Belen panay abono. Nakakaawa naman siya. Paano kung wala siyang pang-abono? Paano naman kami sasahod? Responsibilidad kaya ay babayaran o tuluyan ng tatalikuran at magsasayaw na lang? Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Yang paluwagan talagang sa barangayan, mitya din ng gulo yan. Ganon din ang Zumba. Basta merong pagtitipon ng mga tao, di ba? Nang dahil sa paluwagan, siya ngayon ay nagigipit. Bakit naman? Belen, humarap ka na. Belen, so kasama ka sa Zumba? Ay, hindi po. Ako Hindi lang ka. po lang mahawak ng paluwagan. Ay, ikaw ang humahawak ng paluwagan. Ito palang paluwagan, Attorney Lorna, wala palang regulasyon ang gobyerno sa paluwagan, ano? Meron naman, because meron tayong laws on cooperatives, no? Depende sa kung registered sila.
kung registered sila sa SE Securities and Exchange Commission, sakop sila ng corporation code. Naku, maraming paluwagan, walang ganun. O, kung association lang ng cooperatives, yung voluntary at para magtulungan, kagaya ng cooperative nyo, no? Siguro loan cooperative yan for purpose of yung low interest credit, no? Magkano ang interest ninyo? Wala po. Parang samahan lang po namin magkakapit bahay. 300 lang po weekly. 300 weekly. Opo. Ayun. Tapos kayo-kayo lang ang gumawa ng mga Opo. patakaran. Opo. Mahirap yata yun. Sino ang pipiliin mo kung lahat gusto mangutang? Hindi po siya utang. Para panghulog weekly. Tapos pag, halimbawa ako number 1, diba 10 kami. Pag nakahulog na yung 10 na yung 3,000, ako nasasahod. Sa susunod po na number 2, ganun din po. Ah, sa sahod. Opo, sa sahod. Parang sahod. Opo. Parang tulong. O, parang nag-iipon lang din po kami magkakapit bahay, magkakaibigan. Ah, ganun. Pero ang problema dyan, pag may nag-miss na isa, ayun, masisira yung Masisira yung chain. yung timetable, yung chain. timetable nyo. Ngayon, itong inirereklamo mo, anong problema? Hindi na po siya nakakahulog kasi nawiwili po siya sa Zumba. Siguro yung panghulog niya, ibinibili niya ng costume para sa Zumba. Costume! Oo, kasi laging bago pagdadaan sa bahay namin, laging bago yung damit niya. Mga costume sa Zumba. Ayun. So, anong nangyari sa grupo ninyo nung nagkaganyan? Nag-away po kami kasi pag sinisigil mo, puro wala mag-antay do. Ang pasahod ko po umaga. Di ko lang pwede siyang antayin kasi mag-aantay naman po yung pasusweldo ko. Katulad po ng pinasweldo ko ng number 6, hindi ko siya napasweldo ng buo. Senior po yung kailangan niya po ng pang-laboratory. Wala pa akong mabono kasi mangungutang pa, wala akong mautangan nun. Tapos sahod ko siya ng kulang. Ako ay naway. Ayun, paluwagan ng pinagkaguluhan, biglang nag-goodbye. Nene, humarap ka na. Ano ang totoo? Sandali lang po. Ayan, nagkaabutan talaga. O ayan, nagkaharap na kayo. Totoo ba yon na hindi ka nakakahulog? Kasi po, nung una, nakakahulog po ako. May time na nakalimutan ko dahil nga nasa sumbahan po ako. Nagalit siya. Oh. Ngayon, sabi ko, sandali lang. Nag-ano ako sa kanya, nag-abiso. Ngayon, bigla siyang nagparinig. So, pinagbigyan ko siya. So, binayaran ko. So, nung sumunod na pinakauli na hindi na ako nagulog, nabatrip na ako sa kanya na magsusumba ka, ang dami mong pambili na pero wala kang panghulog. Doon ako nabatrip, ganon. Doon ko na siya, hindi ko na siya inulog. Okay, tanong ko sa inyo. Kapag na-bad trip ba, dapat nang hindi magbayad? Ayan, okay, malalaman natin ang hatol dito sa isang punto lang na ito. At ang iba pang sanga-sanga sa problema ng magkaibigang ito sa pagbabalik ng Face to Face, Harapan! Face to Face, sinong sisimawan? Face to Face, sinong ngingiti? Face to Face, inyong bangayan? Face to Face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face! O yan, ang ating iniwang tanong. Nabwisit daw siya, nabwisit si Nene kay Belen kasi nung minsan lang siyang hindi nakahulog nung 300 sa kanilang parang paluwagan, sumobra na daw yung pagpaparinig sa kanya. Kaya ang ginawa niya, lalo niyang hindi binayaran. Tama o mali? Mali. Pero yun ang nangyari, no? Parang nabwisit ka. Nabwisit talaga. O nabwisit ka. Bakit ano bang pinagsasabi niya? Mas nakakabili daw ako ng mga damit ko, pero pangbayad daw sa tumbaro ako ng sumba. Natural! Parang ganun. So, sabi niya bakit pakialam niya sa akin? Inuobliga ko naman sa ayoko naman, ang dami niyang parinig. Mahilig siya magparinig, kada dadaan ako. Pinaparinggan niya ako ng pinaparinggan. Kasi pokwang, ganun talaga sa showbiz. Ay, Marieta, subong. Baka naman lang siya dahil iniisip niya nga yung paluwagan. Yun nga kasi, gusto niya kaagad. Wala pa nga Friday, tapos Saturday ng umaga pa lang, naniningil na kaagad siya. Linggo,
Alam ko, magpapasweldo siya, magang-maga pa lang. Alam ko naman yun. Nire-remind lang kita. Uy, Kasi kaso hindi nga, ka hindi ka mahagilap na umaga pa makapag-antay. lang nasa sumba ka na hanggang gabi. Paano ko Alam mo nakita? naman yun na lagi ako nasa sumbahan. Ang sa akin lang, sana konting intindi naman. Pwede ba yung Zumba umaga hanggang gabi? Babalik pa siya ng gabi. May gano'n? Meron po. Kasi doon po sa Las sa Zumba. Piñas, puro pre ngayon, pre-Zumba. Gawa nga, di ba po ng politiko. Oh. Ano bang napapala ninyo sa Zumba? May libreng pakain ba yan? Wala po. Hilig ko lang po talaga yung Gwapo ba sayaw. yung At saka instructor? parang nawawala po yung mga... Pogi ba daw yung instructor? Hindi po doon. Hindi po doon. Makasabi ng hindi si ate. Hindi po. Talagang hilig ko po talaga yung sumayaw. Ayun. Dancer talaga si Pokwang eh. Yun talaga yung Ay, sorry. Pinapatawa lang. Pwede bang sampulan mo kami? Ayan. Hey! Dalawa tayo gusto mo para hindi ka mahiya. Ayun. 5, 6, 7, 8. Oh! Oh, ganun dapat. Oo nga naman. Ganyan niya daw awayin si Ate Uge. Gaya-gaya sila. Ano ugi? Ay, sorry. Si Eugene tsaka si Pokwang. Kakagawa nyo lang ng movie. Oo. Kamukha nga naman pala niya si Pokwang. Ito naman si Uge, oh. Ayan. Oh, pero magaling ka mag-Zumba, ha? Hilig ko po talaga. Talagang napakagaan ng katawan. Sa parang bola. Diba? Okay, so teka muna. Baka naman talaga nakakaligtaan mo na ang buhay mo sa kakasumba, hindi naman. Nahilig talaga ako. Kasi ang dami-dami, siyempre pag Zumba, marami ka nagiging mga kaibigan, di ba po? Marami nag-i-invite po sa akin sa iba't ibang lugar. Kaya halos wala na po ako sa bahay. Okay, may mga anak ka? May anak po ako, may pamilya na po yung dalawa. Bali, isa na lang po ang nakatira sa bahay namin. Sabi nga nila, di ba, lahat ng sobra masama. Ayan. Pero iba naman pala, hindi naman pala sa kakasumba, kung hindi talagang sinasadya daw niya na hindi maghulog. Bago ko tanungin ang talambuhay mo, kasi meron talaga siyang tinatakasang nakaraan. Traumatic ang kanyang nakaraan. Kaya siguro, gusto lang niyang mabuhay ng masaya dahil sa kanyang naging karanasan sa asawa niya, mamaya ikukwento niya. Battered wife ito eh. Oo, battered wife siya. Pero walang kinalaman yon doon sa 300 pesos na kailangan mong bayaran, nene. Di ba? Bakit ka naiiyak? Pagka yung naalala ko siya, pag may nakikita nga akong away sa labas, ninenervyos ako. Ninenervyos ka. O sige, okay, mamaya, nene. Ikukwento ni nene kung ano ang malupit na pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang asawa. Pero, syempre, baka naman ang koneksyon nun, Doc Camille, pagka siya nagalit, kailangan makaganti naman siya. Baka ganun. Pwede mangyari yun, Ate Kuring. Dahil kasi pagdating sa ganyan, alam nyo, pag nag-exercise kayo, meron tayong tinatawag na yung pleasure nun, yung endorphins natin na-stimulate. Pero, pag ang punto rito, pagtakas sa problema, ibang klase yan. Feeling ko din, Ate Kuring, hanggang ngayon, hindi pa niya na-purpose yung nangyari Yung sa kanya. trauma. So, siguro talagang yun ang dapat nating bigyan ng pagkakataon na matulungan Oo, siya. nandiyan si Doc Camille para tumulong. Mamaya ha, pero ito muna obligasyones natin. Ang obligasyones, may kasulatan ba kayo, Belen? Wala po. Lista lang mali. po. Oo, dapat may kasulatan. Tama, Attorney Lorna? Dapat may kasulatan kayo. Ano ang mga patakaran? Ano ang obligasyon? Pangalan? Pirma? I agree? Tapos kailangan meron ding penalty. Bakit sinama mo yung anak mo dyan? ha? Kasi po, lumipat po ng Cavite yung anak ko. Taga Las Piñas po kami. Ngayon, nagkaroon din ng problema yung anak ko. Kaya pag tinatawagan ko, wala na raw siyang pambayad. So, inako ko na lang. Kasi dahil naiya nga ako sa kanya. Ayun, nung pag-aako ko, dalawa-dalawang pangalan na binabayaran ko po. Siyempre. Kaso mo nga, nabuisit ako nung pang ilan na yun bigla siyang ayaw ko sa lahat kasi nang pinariringgan ako talaga. Tingnan nga natin ha, may listahan dyan Meron tayong dito sa ating mesa ng evidentiary. Ano ba ang nakasulat dyan sa listahan na yan? Ayan, may mga pangalan, Evelyn, Lina Lisa, Gracia. Ayun, so ano ba nakasulat dito?
Abono, abono, abono. Sino pa tong ibang inaabonohan mo? Yung ibang member po ng paluwagan na kasali. Pero, nagbabayad. Nagbabayad po. Bali po, hindi niya nga nahulugan, kaya ako ang nag-abono. Hindi siya nakahulog ng 600 per tao. Kaya nyo ba na makiayon sa paluwagan na ito? Biro mo, 300 lang ang kapalit, 3,000. Maganda talaga ito. Pero kailangan siya hinuhulugan ng nasa tama. Titingnan ngayon natin kung tatanggapin pa ba ng grupong paluwagan pabalik si Nene sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Konsepto, parang talagang tulungan. Kasi wala kang makikitang ganon. Ang huhulog mo, 300 piso lang. 10 kayo, lahat kayo tig 300 at sa katapusan, ng linggo, mabibigyan ka ng 3,000. Talagang parang ito na yung bayanihan para makatulong sa mga pangangailangan. At may dahilan yan, Nene, kung bakit napaka-importante na tuloy-tuloy ang hulog. Bakit? Pag hindi ka nakabayad, ang kanilang buhay ay tumataob. Hindi lang si Belen na kinaiinisan mo ang apektado. O tulad na lang nito, ha? Eto na. Sa hindi daw pagbabayad ni Nene, sa paluwagan na 300 na ilang beses na, ang buhay niya ngayon ay namimiligro. Ang kakampi ni Belen, Nanay Fe, humarap ka na. Ayan, Nay. Ano ba ang problema, Nay? Ano ang nangyari sa'yo dahil sa hindi pagbayad ng... Nainiso ako sa kanya. Kasi sahod ko na. Kulang yung binigay niya sa akin. Siyempre, nagpa-medical po ako. Nagpa-doktor ako. Ay mga maintenance kong binibili. Ayun. Wala. Maintenance. Sinasabihan ko siya na, paano yung yung kulang mo, dinadaanan lang mo niya ako. Sumba ng sumba. Ayun. Kung may kakampi si Belen, may kakampi din si Nene. Ang tanging nakakaintindi kay Nene, ang kanyang sister for life. Angelita, humarap ka na. Ay, bakit? Ba't magalit? Sandali lang. Panay ang paralig mo sa kapatid ko! Kapatid. Alam mo, ako lang tatrabaho ako, tumutulong ang kapatid ko! Kaya ginagawa! Paluwagan yun lang yun. Bakit pwede mo akong putan? Nagsabi ka, nagbayad ka ba? Hindi ka naman nagbayad, Anong hindi? Sabi mo, sagot mo. Magpagbayad ako! Ikaw nagbayad pero sinagot mo ba? Sabi mo, sagot mo. Pagkukunin ng kapatid ko! Dapat inabanuhan mo rin para wala tayong problema. Sabi mo, abunuhan mo. Nagyan pa ka namin. Wala umaga! Tapos iniisip mo pa? Anong klase trabaho meron ako? Professional trabaho ko! Wala akong sinabing ganun. Sinungaling! Ang sabi ko lang, bakit? nagyabang ka sa akin na abunuhan mo na siya ng abono mo. Ako na po pinagkukunin ng kapatid ko kahit sa mga anak niya! Ako lang! Pwede pumunta sa akin! Teka muna, Angelita. Kumalma ka muna, ha? Sige, suotin mo na yung jacket mo ulit, nahubaran ka na. Okay, ayusin mo lang yung silya niya. So, Angelita, ako na lang tignan mo para lumamig ang ulo mo. Ayan. So, ano yung sinasabi mo na ikaw yung sumusuporta kay Nene? Kasi ang trabaho niya, hindi ganun kalakas. So, lulubog, lilitaw lang. Minsan nga sa akin niya kumakain. So, alam naman nila yon. Yung trabaho ng kapatid ko, meron. Minsan wala. Alam niya pala eh. At saka alam naman nila yung kapatid ko, nakikita na padaan-daan. Yan na lang yung nagiging buhay niya eh. Maging masaya lang sa sarili niya. Kaya lang, hindi ko naman alam din na yung kapatid ko nagkakaganyan dahil nagpaparinig to. Kasi bibig mo kung gusto mo kahulugan ka ng tao. Dapat mabait ka sa tao. Ano mabait? Anim na taon akong mahawak ng paluwagan. Yan lang kapatid mong hindi naguhulog. Hindi ka maayos pag-usap sa tao. Bastos ang bibig mo. Baka ikaw! Kaya ka! Marunong ka mapag-usap sa tao. Hulugan ka. May tamang paraan. Bilen, alam mo yan. Nahulog ka kasi. Yun lang yun. Kung may respeto ka, matanda sa'yo, kung pagpaparinig ka, mamamahiya ka. Hindi ako naman, siya kaming dalawa lang nag-uusap. Ano ba itong
pinanakit mo sa sinasabi mong kinakalat ni Belen tungkol sa trabaho mo? Kasi ang trabaho ko talaga, professional. Eh, siyempre, ang trabaho ko, minsan alas 10 sa umaga, umaalis ako hanggang gabi. Naabot ako hanggang alauna. Teka muna, professional na ano? Therapy po. Therapist? Oo. So, nagmamasahe, ganon-ganon. Pero iba-iba lugar. Pero pagdating ko sa gabi, mayroong isang lugar lang talaga ako. Sa kanya lang po talaga ako. Okay. Eh, iniisipan niya ako na, Sumep, ako nga daw nakakatulong sa pamilya ko, sa kapatid ko, dalawang anak ng nag-asawa, ako nagpaaral. Siyempre sa isip ko, ano iisipin niya? Saan ko ba kinukuha yung pera? May halo ba? Di ba? Hindi naman marumi. Wala nag-iisip doon. Wala akong iniisip na gano'n. Okay. Wala naman daw siyang sinasabing gano'n. Siyempre, may tao ba nga amin? Wala akong sinasabing gano'n. Diba? Ano ba? Ang tao nga amin, lalo pag lumalabas. Oo. Diba? Ano ba yung mga narinig mo mismo sa sarili mong tenga na mga sinabi lumabas sa bibig ni Belen? Ang trabaho ko daw, may halong extra ganon. Oo. Eh, siyempre, may asawa ko eh. Kinakasama pa ako eh. Malalaman ko ganon. Siyempre, may pera daw ako. Kasi nakakatulong ako eh. Siya lang tinutulong ako, pati yung pamilya ko. Wala naman akong ginagawa. Bahay, trabaho. Haharapin ko lang sila kung pupunta sa akin. Tapos gaganyanin niya yung kapatid ko. Pinaparinggan na naman ako. Pinapahiya ako sa labas. Eh kasi nga wala ako. Pero gusto natin malaman, ano ba itong iniiyak niya kanina? Ano ba itong nakatagong nakaraan ni Nene kaya siya nagpapakalunod sa pagsusumba? O malalaman natin ha, sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. O so ngayon, di ba, pagkatapos ng lahat ng awayan na sa totoo lang ay napakababaw, 300 piso ang pinag-uusapan dito, tapos nagparinig lang, ayun, nag-away-away na sila, gusto na nila magsaksakan. Pero balikan natin yung medyo mas malalim na pinaguhugutan ng talambuhay ni Nene. Ano bang nangyari sa inyong mag-asawa? Mula nag-asawa po ako, 19 years old. Nagkaroon po ako ng anak 20. So hanggang sa naging edad na ako, 26, nagkaroon po kami ng 2 anak. Palagi niya akong binubugbog. Bakit kanya binubugbog? Kunting bagay lang, napakasiloso. Ako naman yung naghahanap buhay. Tapos, makikita ko siya, nagiinom. Pagka nalasing na siya, para siyang warpik lagi. Doon sa lugar namin, kinatatakutan siya kasi nga, warpik siya, talagang gusto niya maggulo. Talagang siya yung nagsisimula ng away sa inuman. Hanggang sa pag nakukulong siya, labas-masok siya sa kulungan. Ha? Alam mo yung sa pamilya mo na hindi mo naranasan yung ganong gulo. Bigla ka napasabag sa kaganon na magulo ang pamumuhay. Hindi ko pinangarap yun eh. Hanggang sa nagkaroon kami ng anak na 2, na ako pa rin ang naghahanap buhay. Ako talagang kayod marino ang ginagawa ko. Pero nung napalaki ko ang mga anak ko, sa sarili ko, katulong ko rin ang kapatid ko. Hanggang sa nag-abroad ako, wala pa rin nangyari sa kanya, puro ganun pa rin. Hanggang sa nagkaiwalay kami. Hanggang sa ngayon, awa ng Diyos, namatay na siya. Makarinig ko lang yung pangalang ng asawa ko, nanginginig ang katawan ko. Totoo ba? Totoo. May makita lang ako na nag-aaway na mag-asawa sa kapitbahay namin. Nangangatog ako. Paano na yung mga anak mo na lumaki sila sa ganong klase? Yung tatay nila. Kasi nahiwalay ko kaagad sila. Napaiwalay ko na sa akin ko, napasama ko sila sa akin. Naghiwalay kami ng asawa ko, mga 7 years na yung mga anak ko. Pero, andito pa rin yung trauma binigay niya sa akin. Sobra. Anong klaseng pambubugbog ang ginagawa niya? Siyempre, matangkad na tao siya, no? Hanggang dito lang po ako. 5'10" ang asawa ko. Pagka nalasing, walang kadahidalan mag-ano siya magwawala. Kunyari, kukunting may ulam. Pag sinabing wala,
yung bahay namin nagkabalig, parang wash out dahil sa Bakit ka pagwawala. nagkagusto sa ganon? Hindi ko po akalain, siyempre bata pa po ako, hindi ko po akalain na ganun siya katindi. 19 years old lang kasi siya, nung mag-asawa. Hindi ko pinangarap yung ganong klase na may away-away. Kasi sa pamilya namin, kahit naman hiwalay magulang namin, hindi nagkakagulo sa loob ng bahay namin. Walang ganong gulo. Nung nag-asawa ako, mas grabe palang nangyari sa akin. Ayun, ang nangyari pala sa kanya, Doc Camille. Kaya, sa loob ng maraming taon, Opo, ganun ang hanggang ngayon, pinagdaanan. dala-dala ko yun. Parang bumabawi siya ngayon. Kaya, zumba. Pero, ilang taon ka na? 53 na po. 53. Pwede namang mag-zumba pero nagtatrabaho pa rin, di ba? Meron ka namang pinagkakakitaan. Meron po ako, may sideline po ako. Malakas din naman sana ako kumita. Kaya lang para bang napagod na ako sa parang ayoko na. Parang... Oo. Ayun. Okay. Alamin natin, ha? Ano ang masasabi nitong mga nananahimik bigla na kaninang ingay-ingay? Ayan. So, ano talaga ang pwedeng maging solusyon dito? Sino may kasalanan? Para sa akin po yung may obligasyon. Kasi talaga namang mahirap maningil ng may utang eh. Tsaka sumali ka sa paluwagan, obligasyon mo talaga na magbayad ka. Kasi naranasan ko na yan eh. Kasi sumali din ako sa paluwagan. Siyempre, yung maniningil sa akin, sisingilin ako ng sisingilin. So kailangan, bayaran mo yun hanggang sa matapos yun kahit na sumahod ka. Ayun. Kailangan talaga ganon. Pagka umutang, bayaran. Go. Sige, ating one length. Anong masasabi mo dito? Tama naman po kayo. Ang utang ay dapat bayaran. Pero dapat po hindi po yung parinig ng parinig. Dapat po daanin sa tamang pag-uusap. Para kasi po may pinagdadaanin siya sa buhay. Marami po siyang iniintindi. May anak siya. Tapos wala pa po siyang asawa. Dapat kada dadaan siya, huwag niyo po siyang paringgan. Although kausapin niyo siya kung kailan siya magbabayad. Ayun. Okay, pwede rin. Okay. Tama rin naman yun. Andito po ngayon sa ating studio ang isang lupon ng Barangay Pamplona sa Las Piñas, si Rowena Villahermoso. Rowena, ayan, ano sa palagay mo ang dapat? Palagay ko dapat, di ba may kasulatan sila ng patakaran? Yes po. Sa kanila, ma'am, pwede po yung isa na nagre-reklamo, akyat niya muna po para doon po, mag-usap-usap po sila. Kung unang patawag pa lang po, magkakaroon na ng solusyon ang kanilang mga problema, ano na po yan kaagad, maghingi sila ng kapatawaran, gano'n. Pero pag hindi po, aabot po yan ng 3 patawag hanggat sa hindi po sila nagkakaintindihan. Ayun, korte na yun. Pagka sa 3 patawag, wala pa rin, korte na yun. Iakyat na po yung kaso sa at korte. parinig, ano ba naman yun? Yes. Hindi ba? Pero makakatulong ba kayo na makabuo sila ng patakaran sa kanilang paluwagan? Yes po, pwede po silang lumapit sa barangay. Kasi i-ano po natin sa pinaka-XO natin, sa baba sa XO, tapos aakyat po natin sa taas kay Seknoy hanggang sa may pirma po ng ating kapitan. Oo, may ganun. Para may patakaran kayo, Belen. Para hindi ikaw yung tampulan ng lahat. Di ba? Kaya napipilitang katuloy, nauudyok katuloy na magparinig kasi nasa iyo yung pressure. So kung ang pressure nasa kasulatan, o at least, di ba, pwede mong idulog sa barangay. Kasi nakakatulong talaga ito sa tao, ha? Nakakatulong talaga siya. Maraming salamat sa pagpunta mo dito. Okay, Trio Tagapayo. Tama ba yun, Attorney Lorna? Na kung may patakaran, the pressure is on the document. Tama yun. Oo. Ang tawag doon sa batas, alibay. Gumawa ka ng storya, 7 years ago pa, na-trauma ka na, hanggang ngayon natutrauma ka pa. Parang sabi nga ni attorney ng naka-green, kumpanyera. Okay, sabi ni kumpanyera, utang ay utang. Lahat naman kayo may pinagdadaanan. Ang solusyon dyan is, I think, bayaran na yung utang ng kapatid mo o siguro anak mo. Tapos, kung hindi ka talaga bagay sa isang skema ng or ng paluwagan na ganyan, umalis ka na. Kasi ang paluwagan, hindi lang hindi lang pera-pera. May may concern, may understanding sa isa't isa at may respeto. Nakikita naman natin ang katapat ninyo, no? Hindi naman sila nanggugulang. Huwag tayong manggulang. Ang tawag doon kasi, gagawa ka ng storya, naiinis ka, magsusumba ka,
Wag naman ganon. And maraming salamat sa ating kasama sa barangay. Simpleng document lang yon. Pwede, hindi naman kailangan inotaryo, basta ang witness barangay. Ang tulong rin natin kay Belen para hindi siya mahirapan, ihulog na lang sa barangay. Oo. Para hindi, kung hindi kayo naghulog doon, barangay mismo ang hahabol sa inyo. Oo, kaya kailangan may firmahan niya ng kasunduan. Para yung kausap nyo, alam yung desidido na ako'y magbabayad, di ba? Okay, Doc Camille, tungkol naman sa trauma niya, pwede pa naman ihabol yun. May mga trauma kasi talaga na nagtatagal at meron pa rin epekto sa ating ugali, di ba? So, meron pa bang ihahabol na tulong dito kay Nene? Okay, unang-una yung tawag po dito yung tinatawag nating PTSD or Post-Traumatic Stress Disorder. Ano yun? Usually po, pag nakaranas po na isang trauma ang isang tao, pwede pong hindi yung pagkatapos ng insidente na yun, pwede yung pagkaraan ng 2 taon or 3 taon, nakakaranas siya ng mga simptomas na sinasabi dito ni Nene. Unfortunately, yung pag hindi siya nabigyan ng tamang, sabihin natin, proseso para maiayos yung sarili niya sa ganyang pagkakataon, paulit-ulit pong bumabalik yan. Ibig sabihin, tama yung sinabi niya, pag nakakita siya ng mga nag-aaway, natatakot na siya, tumataas yung kanyang tensyon, na nanginginig siya, yung mga ganon, nangyayari po talaga yon. Pero, Nene, hindi pa pwedeng gamitin natin ang ating mental health issue para hindi tayo magbayad. Okay? So, importante dito kung talagang kinakailangan mo. Dahil kasi usually pag yung ganyan na chronic, yung PTSD, merong kinakailangan na kaakibat niyan, iinom ng konting gamot para sa ganun, mag-start yung healing process. Kasi masyado nang matagal yan. Dapat matagal ka nang nag-heal dyan. 7 years. So, dapat lang na, tapos na yan, namatay na yung tao. Una mong gawin, patawarin mo yung sarili mo. Kaya ka nahihirapan dito kasi feeling mo, bahagi ka nung nangyaring na hindi mo napatawad yung sarili mo o hindi mo rin napatawad yung taong yon. Once na napatawad mo yan, siguro magiging maayos yung buhay mo. Pangalawa, nandiyan naman yung iyong sinasabi mo, sister, bakit hindi ka gumawa ng paraan na maging professional therapist din para sa ganun, mayroon ka talagang hanap buhay na maayos. Dahil kasi, ang sinasabi mo, umaga Zumba, gabi Zumba, sana nag-Zumba instructor ka na lang. Dahil kasi alam ko sa Luneta, merong ganyan lahat ng nagsusumba, binabayaran yung instructor. So, since ganun ka nakatagal na nagsusumba, gawin mong hanap buhay yan. Yun lang po. Ayun, why not? Hanap buhay, di ba? Ang galing mo Pwede ka instructor. O pagkakakitaan mo yun. Yun ang panghulog mo. O 300 sa kada linggo, biro mo. Ang una niya ituturo, watch me whip, watch me Nene. Diyos ko, ano ba yung kantang yun? Mga bata lang yata nakakaalam. Hindi ko na alam. Hindi ko maintindihan. Okay. Dr. Love, kaya pa kaya magkaintindihan itong dalawang batang ito? Itong mga asal batang ito? With God, everything is possible, no? Pag meron tayong pag-ibig sa puso natin. Kunin lang natin yung aral. Ang aral dito sa ating nadinig ngayon, ang bawat isa sa atin, mayroong responsibilidad. May kaakibat na responsibilidad ang bawat kilos ng tao. Hindi tayo maaaring mabuhay nung sa 7 years ago, hanggang ngayon, dinadamdam pa rin natin. Pag ganun ang magiging itsura, at papayagan natin yan sa ating lipunan, pwede akong mangutang sa bangko ng malaki. At pag ako'y siningil, sasabihin ko, ang nanay ko namatay siya noong year 2000. Hanggang ngayon, pag naalala ko, lumuluha pa rin ako kaya hindi ako makabayad sa'yo. Walang logic no? So, harapin natin ang ating responsibilidad. Ang solusyon dito, Nene, maghanap ka ng trabaho na regular nakikita ka. Pwede kang turuan ng kapatid mo, ang mahal ng bayad ngayon sa masahe. Di ba? Kikita ka ng malaki. Responsibility, bahagi yan ng buhay natin. Ate Coring? Ayan. Okay. May pag-asa pa kaya? Dako, may pag-asa pa kaya itong magkakaibigan na ito na nagsimula po sa 300 piso at ayun sumabog na ang bulkan. Malalaman natin ang kahihinatnan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimawan? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face,
nakita nyo naman, di ba, na pagka hinimay natin nang wala ng galit, yung minahon na tayo, nailabasan natin yung galit natin, nailabasan natin ang kwento, parang bigla tayong napapaisip, di ba, na parang talaga ba pinaabot ko ng ganito? Umabot pa tayo na face-to-face, pero mabuti na lang. At least, maaayos natin, di ba? Pero nakikita nyo yun na napakababaw lang ng pinanggalingan. Pero mababaw man, 300 piso man lang yan, sabi nga natin, Nene, 10 ang apektado. Ayun, ganon talaga, no? Magkano kamo yung kanyang, yung kanyang pananagutan? 3,000 po. 3,000. O, so, ako nang bahala dyan. Okay? Ako nang bahala dyan. 3,000 piso. Maliit na bagay yan. Merong budget yung programa natin para sa mga ganun lang kaliliit na mga problema na, Diyos ko, umabot na sa kung saan-saan yung usapan. Pero yun na nga, sabi ko rin, yung mga parinigan, walang mararating niya na maganda. Talaga. Basta yung masakit na salita, hindi mo na mabawi. Babaon na yun sa utak ng tao, Tapos, ayan pa, marami pa siyang rest back. Pati tuloy siya, nagugulo ang buhay, naghahanap buhay yung tao, Pakikimkiman din kita para meron ka namang pangbili ng bigas at saka ng grocery konti. So, pero gusto ko magbati na kayo, please lang. 300 piso lang yan. Ang pinanggalingan. Sige Ate na. Corinne, may idadagdag Yes po ako. Bilang kaibigan natin si Ate Regine, feeling ko hindi siya nagmamasahe kasi wala dun yung passion niya talaga. Ang passion mo nasa Zumba talaga, di ba? Tinatanong kita kung zin ka na ba? Gusto mo bang maging instructor? Papaturuan ka namin, gusto mo? Para mas malaki, maging official ka ng sa barangay nyo. Para yung ikigay, ma-pursue mo yung gusto mo, yung hilig mo, pagkakitaan mo pa, gusto mo yan, Ate Nene. Totoo yun? Ay, bakit alam mo yun? Kasi po yun po talaga ang hilig ko talaga. Opo. Mahilig po talaga ako sa Zumba. So meaning, bibigyan siya ng lisensya para maging instructor. May lisensya po. Para po yung gym instructor din, may license din siya. Pero si Ate Regine Tolentino tumutulong yun. So, pwede nating lapitan para sa'yo. Si Regine! Para mabigyan ka ng lisensya at yun talaga ang hilig mo. Para yung si Angelita naman ang tulungan mo, hindi yun siya parating tumutulong sa'yo. Oo nga. Okay, so lahat tayo maayos na. Nanay Fe, dahil ako nang sasagot, mabibigay na sa'yo yung kulang para sa iyong gamot. Tumayo na kayo dyan, kailangan magbati kayo. Sige na. Hoy, Nene, ikaw yung may utang. Sige na. Sige na. Huwag nang magagalit. Ayan, Angelita. Ayan, thank you naman. Thank you naman. At nagbati din itong mga ito. Alam nyo, kung minsan pag meron tayong nahaharap na ganyang kagalit, feeling ko hindi ko sila mapagbabati Kahit napaka-simple, yung ganong kagalit. Pero kita nyo, sa konting himas lang at konting tulong, lahat ay pumapayapa. Sabi ko nga, napakababaw, napakasimpleng mga issue po tulad po nito nagsimula sa 300 pesos at parinig. Ayun, sumabog na ang bulkan. At ang samahan ng mga nangangailangan na sana'y nagdadamayan at nagtutulungan, naguguho dahil lang sa simpleng bagay. Eto ang obligasyon binabayaran. Kapag walang magandang lalabas sa bibig, wag na lang. Umiwas sa gulo, wag nang sumausaw. Dapat pinahihinahon nga natin ang sitwasyon. Hindi yung pinasisiglab pa natin ang galit at puot. Masaya ang buhay, Nene. Masaya talaga, oo. Pero hindi pwedeng ikaw lang ang masaya, di ba? So, magpatawaran at focus tayo, yes, sa kaligayahan natin, pero liligaya lang talaga tayo ng lubos kung ayos lahat ng obligasyon natin. Tahimik ang kaisipan at maluwag ang kalooban. Diyan ka talaga sasaya. Hindi mo yan matatakasan sa Zumba, okay? Okay, bayad na utang mo, Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Corinne, at nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat lang may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan. Ayun. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo.
na sila na talaga. Opo. Nagsasama na sila. At inagaw mo daw ang kanyang jowa. Totoo po. Ako po mismo, lalapitan. Totoo kaibigan ka. Nagtatago ako doon siya, pero yun talaga. Ang lalaking kanyang minahal. Alam ko niloloko niya lang ako, pero siya mahal ko. Harapin mo face to face.